Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre, sa mga kababayan naman natin sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Shout out po sa inyo mga Banateras worldwide. Ako po si Coach Oli. Huwag pong kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like nyo na po agad itong video na ito. At sana doon sa mga kaibigan natin, dyan sa mga manunood natin, sa mga sumusubaybay dito sa channel na ito na hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan. Ito po ang magiging topic natin for today. Ito, maganda ito. Pastor Kibuloy, Marcoleta Tandem. May mas malalim na ibig sabihin. Matindi yan Yang tandem nila bilang senador, bilang kandidato sa Senado. Ay, malaki ibig sabihin yan. BBM, pangalawa. Ito naman, panibagong tandem. BBM Tamba, nahuling nagsisinungaling. Sa bibig mismo nila nahuli silang nagsisinungaling. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So kung merong Pastor Marcoleta tandem, meron ding BBM Tamba tandem, sinungaling. Mga budol talaga to magpinsan na ito. Pangatlo, Young Guns, takot sa impeachment. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Siyempre, magsisimula na po tayo agad-agad at hindi na natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Okay. Ito po panuorin po natin tong video na ito. Ops, matindi. Saglit. Ay, saglit. I-ano ko lang i-mute ko lang kasi baka ma-copyright po tayo dun sa tugtog. Pero imagine niyo na lang may tugtog yan. Si Minay, ba't may tugtog? Paano, Kotsoli? Ganun basta tugtog. Basta may tugtog yan, sample. Ay, maganda ito. Pastor Kibuloy, may bagong tayo na billboard. Dyan sa Slex. Ang sabi, ito raw ay northbound. No? Tama ba northbound to? But anyway, dyan sa Skyway daw ito ay makikita at madalas actually araw-araw akong dumadaan dyan. So titingnan ko to, no? Pero panuorin muna natin, i-mute ko lang Ayan. Saan kaya banda ito? Basta ayun. Pastor Kibuloy, wag po kakalimutan. Numero 52. Marcoleta 38. Ayan, ang ganda. 90 bang 90? 90 pag pinagsama mo silang dalawa. Pero wag nyo na isipin yung pinagsama. Basta Kibuloy, Pastor Kibuloy, Marcoleta tandem. Ayan po, nako. Matindi itong pagsasama na ito. Alam nyo, makabuluhan to Oo. Sige, panuorin muna natin at saka natin bibigyan ng komentaryo ito. Sige, enjoy po natin. Enjoy natin ito. Maganda. Slex northbound. Ayan. Sige. Panuorin nyo lang. Ayan. Patapusin muna natin at bago ko bigyan ng komentaryo. Yun. Eto Aglit. Yan. Alam nyo po, napakahalaga ng tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Pansinin nyo, nagsasama na po ang pula, dilaw, pink, inodoro, komunista, NPA, mga taga-bundok. Nagsama-sama sila. Kasama na si BBM at saka si Tamba, nagtandem na rin. Di ba? May kahulugan po etong pagtatandem ni Pastor Kibuloy
at ni Marcoleta. At alam ko pong naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Malalim po ito. No? Ayaw ko lang i-preempt kung anong ibig sabihin nito. Pero alam natin may common denominator. Sige nga, doon sa mga nakakaalam, ilagay po natin ang common denominator ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Ito sa akin, ito nakikita ko. Una, pareha sila na matalik na kaibigan ni PRRD. Pareha sila na talagang kaibigan nila si BP Sara. Parehas yan. Si Pastor Kibuloy ay pastor ng isang malaking simbahan dito sa Pilipinas. Si Marcoleta ay miyembro ng isang malaking simbahan sa Pilipinas. Parehas po silang may black voting. Kayo na po ang mag-isip. Kayo na po ang mag-isip. Pero ito, isa pa ang pinagkaparehas nila. Common denominator. Si Pastor Kibuloy, kaya ginigipit yan. Before, nakausap namin siya, pinatatahimik siya, pinakakampi sa kabila. Hindi siya pumayag. Actually, hayahay na ang buhay ni Pastor Kibuloy. Dapat. Kung pumayag lang siya, doon sa nanliligaw sa kanya na dapat ay iwan niya na ang Duterte. Iwan mo lang. Or manahimik ka lang. Basta wag ka lang makisali. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Nanindigan siya sa tama, tumayo siya, tinuloy niya ang programa ng SMNI laban sa mga komunista, NPA at laban sa mga abusado. Pinagpatuloy niya yung gikan sa masa na galit sila. Alam niyo yung gikan sa masa, yan yung plataforma, programa ni PRRD sa SMNI. Yaan ang pilit inawat. Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Tumupoy ba? Tanong, natakot ba? Anong ginawa niya? Kinabukasan may gikan sa masa pa rin. Kaya po ginigipit si Pastor Kibuloy. Ganyan din, parehas din kay Marcoleta. Si Marcoleta nanindigan din sa tama. Imbis na sumama siya doon sa duwag ko, dyan sa Young Guns, hayahay na buhay nito. Madali na buhay nito. Pasarap na buhay nito si Marcoleta. Pero ngayon, kinukutsa pa siya ng mga taga-Quadcom sa yung mga Young Guns na yan, yung mga nandiyan dyan. Ngayon, kailangan niya pang tumakbo bilang senador. Sure win na siya dyan. Aalagaan siya dyan. Baka nga may kasama pang yan eh. Alam mo na, di ba? Baka may kasunduan pa yan. Pero hindi pinili yun ni Marcoleta. Kaya para sa akin, napakaganda ng tandem na itong dalawa. At bukod doon sa kanilang common denominator, yung pagkakaisa. Alam natin na grabe ang kalaban ngayon. Silang mga magkakaaway dati, pati nga di umano, mga komunista, NPA, makakaliwa, mga taga-bundok, pinababa na dito. Kahit mali, kinakampihan na nila. Nasa Kongreso, yan ang sinasabi nila Ka Eric, nila Doc Badoy, nila itong mga matatapang nating mga kaibigan na sila Greco Bellica at iba pa. Mga retired generals, nagagalit sa mga ginagawa ng mga komunista, NPA, dyan sa loob mismo ng Kamara. Nagpapakulong ng pulis. And it's about time na ipapakita ni BP Sara na ang kanyang grupo, sabihin na lang nating grupo, etong may tiwala kay BP Sara ay tunay na may pagkakaisa. Kasi alam nyo, nakikita ko naman,
talaga namang may pagkakaisa itong mga ito eh. May differences sila, yes, of course. Pero pansinin nyo. Pansinin nyo na lang. May addict ba dyan? Eh sige nga. Di ba? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng drugs? Meron ba sa pamilya nila may negosyo ng nababalitang anomalya ng droga at korupsyon? Sa grupo ni ABP Sara. Kasi ang dali magbintang na magbintang eh. Pero yung mga yan, hamunin mo ng drug test yung mga yan. Lalabanan ka niyan. Anong ginawa? Hinamon ng drug test ni BP Sara. Itong Quadcom. Nag-excuses pa. Anong sabi? Mag-take ka muna ng oath. Di ba palusot? Ano nag-take siya ng oath? Meron ba nagpa-drug test? Sige nga, sa mga bashers na manunood nito, meron ba nagpa-drug test? Try nyo, yung team ni BP Sara. Sige, try nyo. Yang sa PDP laban, ito si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta, higit sa lahat, hamunin nyo drug test. I dare you. Hamunin nyo drug test. Di ba? Ba't sa kabila? Hinahamon na ng pulburon test. Wala pa rin. Bingi. Di ba? It's about time. Kasi, alam mo, ang taong bayan, this is public knowledge. Ang taong bayan, inaantay ang AFP. Na meron talagang galawan sa background. Pero parang wala pa rin di ba? Alam ko marami sa inyo nadidismaya. Pero, maganda tong tandem ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta. Pag yung grupo nitong dalawang tao na ito, gumalaw, kayang punuhin ang EDSA. Timing lang. Timing sa tamang panahon. I-try nyo nang i-impeach si BP Sara, parang awa nyo na. I-impeach nyo na si BP Sara. Dahil tong dalawang mama na ito, may makinarya. Nag-aantay lang sa tamang panahon, sa tamang go signal, galing kay BP Sara o kay PRRD. Ang tanungan na lang dito, capable ba? Very much capable. Nakita nyo yan sa Liwasang Bonifacio. At pag sinama ang grupo ni Marcoleta, iba ito. So sana po sumortahan natin itong tandem ni Kibuloy Marcoleta tandem. Pastor Kibuloy, Representative Marcoleta tandem. Suportahan natin, At alam naman natin, walang dungis ng droga, walang dungis ng korupsyon, hindi magnanakaw, hindi trapo, hindi mukhang swapang sa kapangyarihan. Kailangan po natin ng mga taong katulad nila, lalong-lalo na po si Pastor Kibuloy. Alam mo, I'll be honest to you guys, hindi po tayo kailangan ni Pastor Kibuloy. Kailangan natin si Pastor Kibuloy. At sinabi ko po, nung nakausap ko po si BP Sara at nakausap namin mga nasa media at ang mga vloggers, si BP Sara, yun po ang sinabi ko. We cannot afford na hindi tumakbo si BP Sara sa 2028. Cancer na po itong lipunan natin. At nung nakausap ko rin si Pastor Kibuloy dati, nung wala pa siyang warrant,
yan din ang pakiusap ko. Pastor Kibuloy, takbo ka sa Senado. Kasi kailangan natin yung meron talagang puso para sa bayan. Hindi yung mga trapo na mamimigay ng ayuda dahil meron silang agenda. Meron silang pansariling plano sa buhay. We hope na ikakampanya po natin ang 2 taon na ito. Malaki po, maniwala po kayo, bibihira po ang politiko or tao, kasi hindi pa naman politiko si Pastor Kibuloy, this is the first time, na darating sa buhay natin katulad ni PRRD na talaga may malasakit sa kapwa. Nakita nyo naman siguro, ubos ang adik sa kalsada. Nakita nyo yan. Nakita nyo kung paano itinaguyod ni Pastor Kibuloy ang KOJC. Zero corruption. Sa katunayan, si Pastor Kibuloy tulong galing sa sarili nilang pera. Hindi galing sa pera ng taong bayan gaya ng ayuda. Consider po natin, malaking maitutulong ni Pastor Kibuloy at ni Marcoleta at higit sa lahat, yung tandem na yan, mark my word, yung tandem nilang yan will be crucial sa pag-upo sa susunod ni BP Sara. I don't know when, pero yung tandem nila will play a very, very big part sa political history dito sa Philippines. Antay-antay lang po tayo. Okay, next po tayo. Ito, tandem din. Kung may tandem na maayos, may tandem na budol. Ito sila. Ito, tingnan natin. Nagdeklara na si House Speaker Martin Romualdez ng all-out war laban sa mga smuggler, profiteer at hoarder ng pagkain na Yun, nakita nyo naman, ha? nagpapahirap umano sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon sa House Leader, nananatiling prioridad ng Teka muna. Kalma. Ha? All-out war. Ha? Sa mga smuggler. Smuggler. Di ba? Lalo-lalo na sa bigas, sa mga pagkain. Naalala nyo, itong tandem nila. Ano sinabi nito? Hindi ko na lang maalala sino nagsabi ng English, sino nagsabi ng Tagalog. Pero pareha sila magpinsan sinabi yan. Ano sabi nung isa? Your days are numbered, sabi niya sa mga smuggler. Yung isa naman sabi, bilang na ang araw ninyo, sabi sa smuggler. Silang dalawa. Hindi ko lang maalala which is which. Sino yung Tagalog, English. Pero pareha sila nagsabi. Huli kayo na nagsisinungaling kayo. Ngayon, ipinapangako nyo na naman. Sinasabi nyo na naman. Nung sinabi nyo, bilang na araw ninyo. Bilang na araw? Buwan na nakalipas. Mag-iisang taon na nga ata. May nahuli kayo mga smugglers. May nakasuhan ba? Sige nga, ilabas ninyo mga nakasuhan. May mga nagkukwento pa nga, ha? Ito, tanong ko sa inyo, totoo ba ito? May mga nagkukwento. Yung mga nahuhuli nyo, huli-huli, pang TV lang. Meron nagsabi sa akin, kakilala ko ano sabi niya? Dito sa lugar namin, dito yung mga bigas-bigas na ni-raid. Hindi daw lahat nire-raid ninyo. Namimili lang kayo ng nire-raid. Di ano yun? Pinapatay nyo lang yung competition. Kung may Pastor Kibuloy Marcoleta tandem, merong budol tandem, kayo magkapatid. Wag na natin palahabain Yun na lang. Yung bilang na araw ninyo. Until now, sinasabi nyo may nahuli. Kanina lang sa balita may nahuli kayo. Na smuggler. Ba't hindi nyo ipamigay gaya nung ginawa ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo? Pinamigay yung isda. Eto, ba't hindi nyo ipamigay? Ibebentan ninyo? Kukuhanin ninyo? Nagtatanong lang. Bakit yung bigas na 3 buwan na? Saka pinamigay? Pinagtagal muna.
Ano to? Pagtatagalin nyo muna? Saan napunta yung mga nahuli nyong bigas dati? May nabalita ba? O ano yun? Ginawa nyong pang-ayuda, nilagyan nyo yung pangalan? Nagtatanong lang po. Bakit ilan lang daw yung nire-raid nyo dyan? Hindi lahat nire-raid. Asa na yung sinasabi nyo bilang na araw ninyo? May kaso ba sila? Bakit tuloy-tuloy ang smuggling? Dapat sa port pa lang yan, nahaharang na eh. Bakit sa warehouse nyo nahuhuli? Ibig sabihin, nakalusot na. Tama o tama-tama. Kumbaga sa droga, dapat sa port pa lang huli na, sa airport pa lang huli na. Bakit nahuhuli nyo sa mga tao? Di nalulusutan kayo. Ano yung nangyari doon sa drug hole ni Marcos? Hanggang ngayon, hindi na lumabas yung driver. Biggest drug hole, walang balita. Record-breaking drug hole, walang balita. Wala yung driver. Walang bodyguard. Nahuli lang sa checkpoint. Pambihira. Ang daming butas. Sige, pakisagot lang. Totoo ba yun? Namimili kayo ng i-raid. Pagka hindi nyo kaibigan, hindi nyo re-raidin? Ay pagkaibigan nyo, hindi nyo re-raidin? Tanong lang. Saan napunta yung mga bigas na na-raid nyo? Asa na yung mga drug lords? Merong listahan na ng mga drug lords. Nilabas nyo pa yung mga pangalan dyan sa house. Nabalita yan sa mainstream media, hindi lang sa SMNI. May nakulong ba ni isa sa kanila? May nakasuhan ba ni isa sa kanila? Tanong lang po. Kasi ito na naman kayo, sasabihan nyo na naman yung taong bayan eh. Oh. All out war sa smuggling. Sinabi mo na yan, tambay eh. Sinabi nyo na, kayo ba talaga magpinsan? Lulukuhin nyo na lang kaming taong bayan parati. Tapos pag tinatanong kayo, magagalit kayo, ipapakontempt nyo. Damihan nyo yung kwarto dyan sa contempt, ano nyo? Parang gusto nyo lahat i-contempt, lahat ng kukontra sa inyo eh. Gusto nyo at ituring kayong mga Diyos. Sige na, ilabas lang ninyo. Saan napunta yung mga nahuli nyo before na smuggle na mga bigas? Yung listahan na nilabas nyo dyan sa HOR, may isa ba nakasuhan or nakulong? Pakisagot lang. Pakisagot kung sino man sa inyo magpinsan. Ni BBM ikaw, tsaka ikaw. Sagutin nyo. Kamara ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino kaya't isa sa mga tinututukan nila ay ang presyo ng bigas. Sabi ni Speaker Romualdez na sa susunod na taon, palalawigin pa nila ang mga isyong tumatalakay sa murang pagkain sa ilalim ng kanilang... Niloloko nyo taong bayan eh. Dati nyo na sinasabi yan eh. Nahuhuli nyo yung smuggling. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang bigas. Kailan nyo ba maaayos siya sa 2028 pagbaba ni Marcos? Wag nyo naman sana kaming gawing tanga. Paulit-ulit yung sinasabi nyo, walang nangyayari eh. Hindi ba katulad nung si PRRD nagsalita? May listahan siya oh. Ito yung mga alam naming adik. Sumuko na kayo bago pa kayo matokhang. Ilang libo sumuko, di ba? Alam mo kung sino nagsasalita? Resulta. Kayo din, kayong tandem, kayong magpinsan, BBM, Tamba, tandem. Ang nagsisalita sa inyo, resulta. Tingnan nyo presyo. Ang layo sa 20 pesos eh. Dami nyong nahuli, wala namang nangyayari. Totoo lang. Naniniwala. Sige, tanungin ko kayo sa mga manunood. Naniniwala ba kayo sa BBM, Tamba, tandem? Nabilang na ang araw. Your days are numbered, mga smugglers. Para kayong bantay sa lakay eh. Alam mo kung bakit? Yung pinsan mo, Martin, na si BBM, naging, ano pa yan ha? Agriculture Secretary. May nangyari ba? No secretary ba siya bumaba presyo ng bigas? Hindi. Yung sibuyas nga, naging 100 pataas eh. Ang presyo. 200 pa nga. Yung asukal, 100 plus ang kilo. Naalala nyo yon? Sili, tumaas din.
Presidente, Agriculture Secretary rin? Walang nagawa sa agriculture? Ano ba talaga yan si Marcos? Weak ba talaga yan o walang silbi? Oh, pinalitan siya. May nangyari ba? Ganyan din. Eh kayo magsabi, yan ba hindi lantarang panluloko sa taong bayan? Alam mo kaya itong pagsalisalita nitong si Tamba? Nahuhuli sa kanya, sinungaling siya eh. Sa'yo mismo galing, Martin. Sinungaling ka. Kasi sinabi nyo na yan dati. Wala namang nangyari, inuulit mo pa ngayon. Di ba? Hindi ako nagsabi nun, ikaw. Nasa beli tayo ng mainstream media. Marami pong nakapanood nun. Super Committee. Isasama rin sa pag-uusapan ng presyo ng iba pang basic commodities. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin na O yan ang hangarin mo, ibaba ang presyo. Paano pag hindi bumaba? Pwede kang tawaging sinungaling Martin? Sinungaling Tamba? Hindi alam nyo kung bakit po ganito. Kasi sawang-sawa na po ta. Ang dami ko pong nare-receive na messages. Sawang-sawa ng tao sa kakapangako ninyo. 2022 pa kayong nakaupo, hanggang ngayon mataas pa rin ang presyo. Tapos mangangako kayo, sisikapin yung ibaba. Sisikapin ni Marcos ibaba ng 20 pesos. Ilang taon gusto nyo? Pagpatay na yung mga kabayo, saka nyo isi-serve yung damo? Eh, talagang ginagawa nyo kaming tanga. Pero mas tanga kayo kung akala nyo naloloko nyo kami. Diba? Hindi nyo na kayo maloloko. Puro kayo pangako eh. Paano kayo may matatapos sa trabaho nyo? Eh, sino inaasikaso nyo? Kakafocus nyo sa Duterte. Di ba? Ay, ayaw nga nyo magpa-drug test eh. Kasimple nun eh. Natakot kayo sa drug test. ating Quinta-Com, no? This one we're going to Ako, tanong ko lang naman. Ikaw kaya, Martin, papayag ka magpa-drug test? Si BBM, papayag ba pa-drug test? forward. In fact, there will be hearings and briefings. Eh, ano naman koneksyon sa bigas noon? Eh, paano kasi? Yan sinasabi ng taong bayan, lutang na kayo. Para na kayong si Lenny, lutang. Yan ang sinasabi nila. Hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Kaya lang, parang ganun lumalabas eh. Kasi yung mga pangako nyo hindi nangyayari. Eh ano ba naman pagbigyan nyo yung drug test? Nang hindi na kayo pagdudahan na pag meron kayong kapalpakang nagagawa, hindi na papagbintangan yung droga. Di ba? Kadali-dali naman magpa-drug test. Ewan ko ba naman sa inyo, oh? This week. Kita mo, anong lumalabas sa'yo? Sinungaling trapo. Ako ito lang sa akin, ha, sa mga kababayan. Nasa sa inyo naman yun eh. Kung maniniwala kayo o hindi. Iwasan na po natin yung trapo. Di ba? Pag nakakita kayo ng isang kandidato, darating ang 2025 election. Nung panahon niya, wala siyang nagawa. Boboto niyo pa ba? Wala siyang ginawa kung hindi mag-ayuda. Walang proyekto, walang infrastructure. Kasi yan, malaking proyekto yan ha. Tanungin nyo agad. Congressman ka, anong infrastructure mo sa lugar ninyo? Kasi kailangan ng bansa natin yan eh. Infrastructure. Hindi pwede tayong bigayan lang ng bigayan ng pera. Hindi tayo aasenso niyan. Tanong nyo sa mga congressman. May infrastructure ba? Meron bang nagawang tulay? Kung wala, niloloko kayo niyan. Bahay nila gumaganda. Tapos yung buong probinsya nila, pabulok ng pabulok. Pambihira yan. Hindi, nuknukan ng lukuhan yan. Ako, sa akin lang, huwag kayong boboto ng hindi nakagawa ng infrastructure. Anong silbi ng mga yan? Sa bansang Pilipinas, alisin mo yung ayuda. Wala. Eh kayo mag-decide. Di ba? Sa akin naman nagsasuggest lang. Anong nagawa nila? Eh kung walang nagawa, bakit nyo pa iboboto? Dahil maganda apelyido? Eh pagandahan na lang tayo ng apelyido.
Pag aapelyido, tunog Kastila, boto natin. Ganon. Core ninyo, ha? Diba? Kaya tayo naloloko eh. Diba? Itinapon nyo na yung tatay, binoto nyo naman yung anak. O, diba? Huwag na tayong papaloko. Lagi nyo hihingin yung resibo. Huwag na po tayo paloko, ha? O, next po tayo. Ito, mga young guns, di umano, takot sa impeachment. Okay, fire. Ito. Pag-usapan natin. Another lip service ng ating Vice Presidente. Dahil nakikita naman natin na napakadaming pagkakataon na kailangan niya magpaliwanag, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ah. Ngayon, ang sinasabi na naman niya na through impeachment, makakapagpaliwanag siya. Buang! Ay, Diyos. Hindi. Kasi sinasabi nito, lip service. Si BP Sara daw puro ngangwa. Sabi niya, pinagpapaliwanag siya dyan sa kamera, hindi naman siya nagpapaliwanag. Ngayon, sasabihin na maganda nga yung impeachment. At least makakapagpaliwanag siya. Sabi niya, lip service lang yun. Iniiba-iba ni BP Sara sinasabi niya. Mahina ba utak mo, sir? Tanong ko, mahina ba utak mo? Kasi pag pumunta siya dyan sa inyo, gigisahin nyo, hindi nyo naman siya pagpapaliwanagin. Ang gusto pa nga nyong tanungan, yes or no lang eh. Buti na lang, matapang si PRRD. Sinagot, ba't tanungin nyo ako ng yes or no? Hindi, wag na tayo maglokohan, sir. Diretsahan na tayo. Si BP Sara ba, pag pinatawag nyo, pwedeng magpaliwanag? O pag maganda na ang sinasabi ng mga resource person ninyo at ayaw ninyo ang sagot, sisigawan ninyo, i-stopin ninyo, one minute break, or i-contempt ninyo. Duduruin ninyo. Huwag na tayong maglokohan. Ganyan naman ang ginagawa. Sinong gaganahan pumunta dyan at magpaliwanag? Kahit ako halimbawa meron kayong kaso, kasuhan nyo na lang ako sa korte. Bakit? Sa korte pwede ka magpaliwanag. Diyan, pag nagpaliwanag ka, i-contempt ka agad. Asan ang due process? Pag nagpaliwanag ka, ayaw nila ang paliwanag mo, sisigawan ka. Duduruin ka ng mga kasamaan nyo katulad ni Paduano. Hindi mo alam yun, sir? Hello? Ganun kahina utak mo, hindi mo alam ganun ang nangyayari? Hindi ka nanonood? Kaya nga gusto ni BP Sara ng impeachment kasi sa impeachment, pwede siyang magpaliwanag ng hindi binabara, ng hindi kinakat, ng hindi sinisigawan, ng hindi duduruin, hindi na kinokontempt. Naiintindihan nyo? Sa madaling salita, parehas na panig pwede magsalita. Diyan sa Quadcom, kayo diyan sa House, kayo pag kayo ay nagdinig, diretsahan na. Huwag ka naman magtanga-tangahan, sir. Alam mo naman yan eh. Yan ba kailangan pang i-explain? Alam nyo naman, kaya hindi umahatin si BP Sara. Hindi siya makakakuha ng tamang investigasyon dyan. Dahil bago pa umaten dyan, ilulubog nyo na si BP Sara. Alam yan. That is public knowledge. Alam lahat yan ng mga Pilipino. Unless dun sa mga bayaran na vloggers at saka doon sa mga panatikong tagasunod ninyo. But that is very obvious. Pinapapunta nyo dyan para gisahin. Pinapapunta nyo dyan not because of in aid of legislation. Kaya nga kung may problema kayo at sa tingin ninyo may kaso si BP Sara, kasuhan nyo. Ang tanong, sir, ba't ayaw mong pumirma? Di ba? Pirma ka. Pumirma ka na ba, sir? Tanong ko sa iyo, pumirma ka na para sa impeachment ni BP Sara. Ang dami mong kuda eh. Kung pumirma ka na sana, di tapos na. Kailangan nyo lang 106, di may impeachment na, di nakakapagpaliwanag si BP Sara. Puro kayo ganyan. Binabanatan nyo ng binabanatan si BP Sara, ayaw nyo naman magsipirma. Duwag naman kayo magsipirma. Asa na yung impeachment? Sir, asa na yung ICC? Etong lahat ng ito na nangyayari, public trial lang. Para ano? Siraan ng Duterte. Pero ayaw talaga nilang itodo. Ayaw nilang itodo sa korte dahil alam nila matatalo sila.
ayaw nilang itodo sa impeachment dahil alam nila matatalo sila. Sir, I challenge you, you put your mouth where, you put your money where your mouth is. Gusto mo magpaliwanag, pirma ka na sa impeachment. Simulan na natin yung impeachment now na. Kung hindi nyo rin kayang pumirma, tahimik na. Pero nakikita naman natin, inisnab niya ang hearing sa Eh Kongreso. kaya nga sa impeachment ba't tayo mo pumirma? So, inisnab niya ang hearing sa NBI, hindi siya nagpupunta, hindi nagpapakita, tapos sasabihin niya na ang tamang venue ay ang impeachment. Ano? O kaya nga, di pumirma ka, andun nga ang venue, doon siya magpapaliwanag. Sir, ba't tayo mo pumirma? So, hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto Hindi, kaya nga pinaiintindi ko Sa impeachment siya magpapaliwanag, pirma na! ng ating Vice Presidente. No? Maraming pagkakataon na po pwede siyang magpaliwanag. Hindi nga po, pagkakataon ba yung magpapaliwanag dyan sa inyo? Naman, sir, wag na tayong maglokohan. Alam naman natin. Pambihira na. Obvious naman. Wala namang makukuha dyan si BP Sara. Gigipitin nyo lang. Hindi siya nagpapaliwanag. So, mahirap talaga pag magpaliwanag. Ako magtatanong lang, sir. Ikaw ba payag magpa-drug test? Hindi kasi naghamon si BP Sara ng drug test Ikaw ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman yun, sir. Huwag ka magagalit. Tanong lang yun. Kung hindi mo talaga alam kung paano mo ipapaliwanag yung mga ginagawa. No? At sana malinawan yung kanyang pag-iisip at binabati natin siya ng Merry Christmas. Saka Happy New Year! Happy New Year sa iyo, sir. Well, tama po siya. No, tama. Pero ang problema, pag wala pong impeachment, Sir, ikaw ba yung naghamon? Tatanong ko, ikaw ba yung naghamon, sir? Na bago kayo magpa-drug test ay mag-take muna ng oath si BP Sara. Paano yan, sir? Tanong lang, nag-oath na si BP Sara. Willing ka ba magpa-drug test? Tinan mo tanong niya. Tinan niya, sasabihin niya. problema, pag wala pong impeachment, Ang problema niya wala impeachment. Di simula mo impeachment. Ang tagal niyong binild up yan. Tapos hindi niyo pala kayang impeach. Pirma na. Ba't tayo mo pumirma? Bakit takot kang pumirma? Nagtatanong lang. Impeach na natin. Impeach na natin. Kayo pala, hindi ako pwedeng pumirma. Impeach nyo na si BP Sara na magkaalaman kung asa ng taong bayan. Sige na. Pero ba't sinasabi mo ngayon, paano ngayon kung walang impeachment? Hindi. Niyabang nyo yung impeachment dyan. Impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara. Sinasabi dyan ng mga kasamaan mo kung hindi man ikaw. Ba't ayaw mo pumirma? Ba't ayaw mo magpa-drug test? Hello? sana naman po siya sasagot. So, Sa impeachment nga Ano mo mahirap intindihin doon? Ano sana naman siya sasagot? Yun na nga dalawa sasagutan ni VP Sara. Matagal niya nang sinasabi. Impeachment to korte. Doon kayo magkita. Since wala kang papel sa korte kasi hindi ka naman judge, sa impeachment may papel ka. Pirma na. Di ba? baka wala na naman. So, siguro mas maganda po na gawa na lang, hindi po salita. Ayun, tama. Mas maganda na lang. Pirma na lang. Usap na lang kayo sa impeachment. Pirma na. Sir, I'm waiting. We are waiting. Pirma sa impeachment. Pirma. Ba't takot kayo pumirma? Nagtatanong lang. Huwag ka magagalit. Baka ipakontempt po ako Matayin yung pumirma. Ngayon, kung ikaw man yung naghamon, hindi ko maalala kung sino yun Yung naghamon na mag-o-oath.
Muna siya, magpapadrug test kayo. Kung ikaw yon, ba't di pa kayo magpa-drug test? Nagtatanong lang. Salamat po. Thank you. Happy New Year. Welcome. Okay. Wag po kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ha, subscribe po kayo kay Coach Oli. Wag po kakalimutan mag-like. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.